Ito Sir Mon, Yes. first of all po, nandito po tayo sa premiere night ng Viewmax second movie na Burlesque Celestina po, no? Yeah. Ayan, kamusta po kayo ngayon? Ah, very very good. Very busy. Ah, Part ako ng series ng Viva, Studio Viva na Lumuhod Ka sa Lupa, starring Kiko Estrada sa TV5 yan. Of course, part ako ng MMFF entry na Espantaho. Meron kaming film ni Direk Mikhail Red, yung Lilim with Helen Heaven. Paralejo. Meron akong isang film na natapos na action starring Macoy De Leon, yung In Thy Name. And meron akong film with Direk Paul Soriano, yung The Fisher. Meron pa akong isang film na upcoming na shot in Bangkok. Wow. At meron akong series starring Jericho Rosales, yung Cell Block, directed by Pedring Lopez. At may mga ginagawa and upcoming shooting na malalaking pelikula soon. Grabe Sir Mon, nagpapahinga pa po ba kayo? Hindi. Ang dami. Yung iba po doon tapos na. Lahat film. ng unang binanggit ko yung title, tapos na. Yung sabi kong upcoming starting January. Hindi ko pa mabanggit, baka ayaw pa nilang baka ma-preempt. So, hintayin na lang natin na sila mag-announce. Tama. Pero malalaking pelikula yan. Grabe Ang talaga. lalaki rin ng mga bida. And malalaki rin ang aking role at character. Pag talaga Sir Mon konfiyado, magaganda yung mga material na nabibigay. Ay, nako. Napoportray mo talaga Oo, siya. nagkataon dahil akala nila na pinipili ko siya o sinasala ko yung mga ginagawa ko. Hindi, tanggap nga ako ng tanggap, pero nagkakataon kasi magaganda yung project, magaganda yung roles, at kung hindi man masyado, dapat mapaganda, di ba? Ganun kasi ang artista eh. So dapat ikaw ang create nung character para to make it bigger, Yes. kumbaga, bigger than life. I think you're one of the actors na kapag may binibigay sa'yo, talagang tumatatak sa mga mapakapamilya showman yan or kapuso. I mean, grabe din talaga. Kaya Kasi, siguro yung... yun kasi yung talagang, kumbaga, style ko as an actor. Kumbaga, kinakapitan ko talaga yung character. Tinatrabaho ko, nagre-research ako, hindi lang siya yung basta naka-based lang ako sa sinulat ng scriptwriter. Syempre nandun yung pagkakasulat niya. Pero trabaho ko as an actor yung backstory para kilala ko yung character. Kaya pag pinanood mo, parang ako siya. Yes, ganun nga. Mula kumbaga sa isip, Puso. sa puso, and physicality, ganun din. Nag-iiba. Kaya nagre-reflect. Talagang all praises. And sinasadya ko din minsan yung itsura, iba-ibang like itsura. yung recent mo yung sa ABS, yung Senior High. Senior High hanggang Yes. High Street. Nagpakalbo pa ako sa High Street dahil ang character doon nahulog sa building, so puro opera ako doon. And idea ko yun na sinuggest ko sa director namin, sa producer namin, and buti na lang in-approve nila. That's how creative and passionate you are talaga. Oo, kasi... And may dream role ka pa po ba? Na hindi pa nagagampanan sa lahat ng mga... Actually, wala akong dream role, pero ang exciting kasi sa akin palagi kung paano kung gagawin eh. Let's say, halimbawa, ang role ay driver. So parang pag inisip mo, wala, plain lang, di ba, driver. Tama. Pero, ang daming pwede, di ba? Complex. Oo eh. Driver yung kanyang profession, pero anong klase siyang driver? Exactly. Ano ba ang nasa isip ng driver na yan at nasa puso niya at yung dala-dala niya? So, makikreate mo siya eh. Magiging character siya na hindi lang siya driver. Ganun eh. Ito naman po, syempre 50th MMFF is very special. And then you're one of the cast ng Espantaho. Kamusta po yung pakiramdam na mapabilang? Nako, ako'y very honored talaga dito sa cast ng Espantaho kasi puro reyna ng mga horror films yung kasama ko rito. Judy Ann Santos, Janice de Belen na magmula pa sa Shake, Rattle and Roll hanggang anak ni Janice na nakakatakot ay nandyan na. Miss Lorna Tolentino ng Patayin sa Sindak si Barbara, Miss Chanda Romero, Eugene Domingo,
JC Wow. Santos, napakadaming magagaling na cast itong Espantaho. Kaya ako'y nagpapasalamat at very, very privileged and honored na maging part ng cast. Although, lahat kasi halos ng mga horror films ni Direk Chito Ronyo, Your part. nandun ako. Okay. Mula sa Feng Shui, Sukob, Wow. T2, hanggang yung kahuli-hulihan niyang mga kaibigan ni Mama Susan, Ghost Kay Bride. Joshua yun. Oo, lagi akong nandyan. May Wow, malaki Lucky man o Charm. maliit ang role. Yes. Iba talaga. So, basta Chito Ronyo horror film, nakakatuwa naman na lagi niya akong kinakast. Ito, nakarating ba po sa inyo na dapat si Miss Vilma Santos daw yung gaganap sa karakter ni Miss Lorna? Nakarating ng konti sa akin yan, pero lately ko na lang din narinig actually nabasa ko lang din, hindi ako masyadong aware doon sa kung sino yung gaganap. Dapat, Pagdating ko kasi sa set, yun na yung ano ko. rolling na. Yun na yung nakita kong cast. So, recently, nababasa-basa ko, nakita ko. Ang problema, hindi ako aware. Hindi ko alam na ano. So, sakto lang naman, I guess, kasi si Miss Vilma Santos nasa Kabilaan, uninvited. Yes. Na napakaganda din. Tapos si Miss Lorna Tolentino, na yun Grand yata ang Slam. kanyang role. Hindi naman matatawaran si Miss Lorna Tolentino. Sabi ko nga, icon yan sa larangan. Grand Slam Best Actress natin yan. At napaka lalaki din ang kanyang mga pelikulang ginawa. So, tama lang. At least silang dalawa kasali sa MMFF. Ito po, working with Juday, Miss Judian, and then comeback film niya po ito. Kamusta yung working with, is this your first time working with her? Hindi. Actually, kahit yung bago pa lang siya at bago pa lang ako, yung muling ibalik ang tamis ng pag-ibig with Movie. Wawi de Guzman. Yeah. Magkasama na kami sa Aish Temas. Okay, yung with Dennis. Yung Japanese with Dennis Trillo, directed by Joel Pero ito, Lamangan. Ito, actually, parang walang pinagbago si Juday. Parang napaka-humble pa rin, maalalahanin. Lagi kami pinagdadala ng pagkain sa set, laging may pasalubong. Grabe. Sabi ko nga, parang hindi icon, parang baguhang artista. Siya pa unang lalapit sa'yo pagdating sa set. Napaka-bait, napaka-humble, at napaka-husay. Kasi nabanggit mo, recently, yung mga ginawa ko, puro mga bata at mga bagong artista kasama ko mula sa senior high at high street, diba? Kahit yung mga GMA ko, The mga Right One, puro The Right One, Makiling, puro mga, hindi naman sila mga bagong-bago, pero newbie or rising. mga sumisikat o umuusbong. Itong Espantaho, grabe, kasi puro icons yung kasama. Kahit walang blocking, kahit walang instructions, gumagalaw, umaarte. Tapos na-miss ko yung galing nila kasi amazed ako sa kanila, especially kay Miss LT, na nung bago akong artista kasama ko siya. Tawa siya ng tawa, nagkikwentuhan sila ng mga co-actors. Tapos pag biglang tinawag, parang di-switch. Wow. Biglang iiyak bigla o biglang nag-iiba. So bilib na bilib ako. And ngayon ko lang uli nakita yon dito sa Espantaho kasi nga, imagine, Juday, Miss LT, Chanda Romero, sila, Janice, sila yung mga ka-eksena ko palagi. Wow. So, sabi ko, grabe. Privilege talaga. Iba pala talaga pagka, kumbaga, sanay o, anong tawag dyan? Yung, kumbaga, veteran veteran, yeah, iba. Kahit iba hindi na nga nagbibigay ng instruction si directors, wala nang blocking, wala nang instruction. Binasa na nila yung buong script, alam na nila gagawin nila. Sabi ko, grabe. Iba. Gumagalaw sa set, para kaming nasa stage play. Wow. Ang galing. Can't wait na mapanood ito and mga tao. And na-release na yung full trailer. Na-release na yung full trailer, napakaganda. Yung even the poster itself. Tama, pero actually, sabi ko parang inano lang nila. Kasi usually kasi sa trailer medyo nagpapakita na, di ba? Sabi ko parang nabitin ako dun Parang hindi nila nilabas Parang wala sila masyadong pinakita. Pero syempre aware kasi ako kung gaano kalaki yung pelikula at ano. Pero yung mga nakakita dun sa trailer,
tuwan-tuwa na sila at Doon anong-ano pa na lang, sila. Sabi ko, oo nga, actually, yun pa lang ang pinakita, pero parang nakakakilabot na naramdaman mo na the typical horror film na sigawan, sindakan. Ito may, ano eh, di ba may kilabot eh. Kasi, imagine, parang nangingisay-ngisay si Juday, di ba? Oo. Hindi maintindihan kung sinasapian ba siya o ano ba nangyayari. So, ang dami. Nababasa ko lang And the naman. title itself, talagang mapapakurious ka. Ano ba Oo, talaga, tapos diba? 'di ba? Tapos yung kwento kasi parang nasa backstory ng tatay namin na namatay. So parang the fact na may namatay, para bang may kaluluwa, para bang Ano po yung tapos mga... parang laging may uwak na sumusunod, laging nandun. So iba talaga. Iba ang Direk Chito Ronyo.